Marami sa atin pag nakaupo na presidente ay mayaman or map-era na, paano kung sabihin ko sa'yo na may mga maliliit na sinasahod na presidente? Kung gusto mo malaman, halika at talakayin natin ang 10 pinakamahirap na presidente sa buong mundo. Kaya tara simulan na natin, let's go! 10. Boris Pahor, Slovenia, ang kanyang income ay $44,280. Nahalal si Slovenian President Boris Pahor noong Disyembre taong 2012 matapos talunin ang dating nanunungkulan na Presidente Danilo Turk sa isang runoff election. Si Pahor ay miyembro ng Social Democrats Party na dating nagsilbi sa National Assembly ng bansa. Mula 2000 hanggang 2004, naging chairman pa nga siya ng Assembly. Nahalal siya sa European Parliament noong 2004. Nahalal siya bilang punong ministro ng Slovenia noong 2008 matapos manalo ang kanyang partido sa parlamentaryong halalan. Napilitan siyang magbitiw noong Pebrero taong 2012 dahil sa pagkawala ng kumpiyansa na dulot ng krisis sa ekonomiya. Nanalo siya sa kalakhang seremonyal na pagkapangulo wala pang 10 buwan pagkaraan. Siya, Federico Franco, Paraguay, ang kanyang income ay $40,000. Noong Hunyo taong 2012, si Federico Franco ay nahalal na Pangulo ng Paraguay. Dati siyang nagtrabaho bilang surgeon bago sumali sa Authentic Radical Liberal Party. Noong 2008, siya ay nahalal na vice-presidente bilang kandidato sa pagkapangulo ng partido na si Fernando Lugo. Napilitan si Lugo na magbitiw noong kalagitnaan ng 2012 matapos ma-impeach sa Senado. Pagkatapos ay pumalit si Franco bilang Pangulo. 8. Xi Jinping, China, ang kanyang income ay $39,720. Si Xi Jinping ay ang Pangulo ng People's Republic of China, ang pinakamalaking bansa sa mundo. Siya rin ang chairman ng Central Military Commission at General Secretary ng Communist Party of China. Siya ay miyembro din ng Politburo. Bago na-promote sa sentral na pamumuno noong 2007, nang siya ay agad na inayos para sa pinakamataas na pamumuno, nagsilbi siya bilang gobernador ng Fujian at Zhejiang. 7. Alexander Lukashenko, Belarus, ang kanyang income ay $33,873. Mula noong Hulyo taong 1994, si Alexander Lukashenko ay nagsilbi bilang Pangulo ng Belarus. Itinuring na huling diktador ng Europa, pinananatili niya ang mahigpit na kontrol ng pamahalaan sa mga kritikal na industriya ng bansa, na sinasalungat ang kalakaran ng privatisasyon na itinatag ng ibang mga dating republika ng Soviet. Siya ang tanging kinatawan na bumoto laban sa kalayaan ng Belarus mula sa dating Unyong Soviet. Siya ay dating miyembro ng Soviet Red Army. Siya ay pinarusahan dahil sa kanyang kakilakilabot na rekord ng karapatang pantao. 6. Pranab Kumar Mukherjee, India, ang kanyang income ay $32,216. Mula noong Hulyo taong 2012, ang Pangulo ng India ay si Pranab Kumar Mukherjee. Mahigit 40 taon na siyang nagtrabaho sa gobyerno. Una siyang pumasok sa politika bilang miyembro ng Rajya Sabha ng India, o mataas na kapulungan. Siya ay naging isa sa pinakapinagkakatiwalaang punong ministro Indira Gandhi. Naghawak siya ng ilang mga posisyon sa gabinete at naging pinuno ng parlamentaryo. Siya ay nagkaroon ng isang maikling dura sa partido ng Kongreso pagkatapos ng pagpatay kay Gandhi, nang ang anak ni Indira, si Rajiv, ang pumalit. Si Mukherjee ang naging nangungunang troubleshooter ng partido pagkatapos magkasundo ang dalawa. Siya noon ay hinirang na ministro ng pananalapi ng Unyon bago nahalal na Pangulo. 5. Marin Nikolov, Bulgaria, ang kanyang income ay $26,929. Si Marin Nikolov ay nagsilbi bilang gumaganap na punong ministro ng Bulgaria mula noong Marso taong 2013. Siya ang pumalit kasunod ng pagbibiting ng dating punong ministro, Boyko Borisov, na inakusahan ng katiwalian, money laundering, mga link sa organisadong krimen, nililimitahan ang kalayaan sa pamamahayag, rasismo, at xenophobia. Ang mababang antas ng pamumuhay at mataas na gastos sa enerhiya ay nagdulot ng napakalaking protesta sa buong bansa, na nagpilit sa kanya na magbitiw. Si Rykov ay hinirang noon ng Pangulo ng Bulgaria, si Rosen Plevneliev, bilang parehong pansamantalang punong ministro at ministrong panlabas.
Si Rykov ay naging ambassador din ng bansa sa France sa 1 punto. 4. Robert Mugabe, Zimbabwe, ang kanyang income ay $18,000. Si Robert Mugabe ay naging pangulo ng Zimbabwe mula noong Disyembre taong 1987. Siya ay minsang itinuring na isang bayani para sa pamumuno ng mga puwersang gerilya laban sa mga nuwi-puting pinuno ng Rhodesia. Naging punong ministro siya noong 1980 bago naging pangulo noong 1987. Nasangkot siya sa ilang mga iskandalo, lalo na ang pandarambong sa kalapit na Congo sa ilalim ng pagkukunwari ng pagtulong sa gobyerno ng Rumi. Ang kanyang programa sa reforma sa lupa ay minarkahan din ng karahasan, habang hinahangad niyang muling ipamahagi ang lupa na hindi pantay na ipinamahagi sa panahon ng panunungkulan ng kanyang bansa bilang isang kolonya ng Britanya. 3. Hamid Karzai, Afghanistan, ang kanyang income ay $6,300. Ang Pangulo ng Afghanistan, si Hamid Karzai, ay nanunungkulan mula noong Disyembre taong 2001. Pinamunuan niya ang bansang nakakulong sa gitnang Asya mula nang tumulong ang mga puwersang Amerikano sa pagtanggal sa rehimeng Taliban kasunod ng 9/11, sa isang internasyonal na komperensya sa Afghanistan na ginanap sa Alemanya. Una siyang nahalal bilang tagapangulo ng isang pansamantalang administrasyon ng iba pang mga politikal na figure mula sa kanyang bansa. Kasunod ng boto ng Grand Assembly noong 2002, hiniram siya bilang pansamantalang pangulo. Siya ay formal na manungkulan noong 2004 matapos manalo sa popular na boto sa mga halalan sa pagkapangulo. Noong 2009, hindi siyang nahalal. 2. Mohammad Ahmadinejad, Iran, ang kanyang income ay $3,000. Mula noong Agosto taong 2005, ang Pangulo ng Iran ay si Mahmoud Ahmadinejad. Siya ang pinuno ng Alliance of Builders of Islamic Iran, isang koalisyon ng mga konserbatibong grupo sa kanyang bansa. Siya ay isang guro sa pamamagitan ng pangangalakal bago sumali sa tanggapan para sa pagpapalakas ng pagkakaisa kasunod ng Rebolusyong Islamiko noong 1979. Bumalik siya sa pagtuturo pagkatapos maglingkod bilang gobernador ng probinsya, at bumalik lamang sa spotlight matapos mahalal na alkalde ng Tehran noong 2003. Noong 2005, siya tumakbo sa pagkapangulo na may matigas at sobrang konserbatibong paninindigan, na nanalo ng hanggang 62% ng boto sa runoff elections. Napagtagumpayan niya ang lokal na pagsalungat sa kanyang mga patakarang pang-ekonomiya pati na rin ang internasyonal na pagkondena para sa kanyang palaban na paninindigan sa Iran. 1. Pope Francis, Vatican, ang kanyang income ay $0, wala siyang sahod. Si Pope Francis ay si George Mario Bergoglio, at siya ang pumalit sa pamumuno ng Vatican State noong Marso taong 2013, kasunod ng pagbibitiw ni Pope Benedict XVI. Kahit na ang Vatican ay ang pinakamaliit na independenteng estado sa mundo, ang Papa ay may malaking kapangyarihan bilang obispo ng Roma at pinuno ng simbahang Romano-Katoliko. Ipinanganak siya sa Argentina ngunit may lahing Italiano. Kilala siya sa kanyang simple at matipid na paraan. Nagustuhan mo ba ang ating videos? Kung oo ay baka pwede mo naman pindutin ang subscribe button at bell button, para lagi kang update sa mga ilalabas kong videos, kaya magkita-kita ulit tayo sa susunod na videos. Bye bye and God bless.